Lingid sa atin ang ibang mga pangyayaring nagaganap sa ating paligid. Bawat isa sa atin ay may sariling pangunawa na nagiging daan upang lubos nating maunawaan ang isang bagay. Nangangailangan lamang itong pagtuunan ng pansin at bigyang halaga. Ngunit saan nga ba naihahalin tulad ang pagpapatunay sa ating mga agam-agam? Pamamagitan nga ba ng mismong pruweba, pawang kutob, o hinala sa ating nararamdaman at nalalaman? Ating alamin at tuklasin ang mga natatanging geological site sa pamamagitan ng aming dokumentaryong pinamagatang Himbing. Binagtas ng aming grupo ang kahabaan ng lungsod ng Quezon City, Manila hanggang lalawigan ng Los Baños, Laguna kung saan matatagpuan ang maalamat na Bundok Makiling. Ang Bundok Makiling ay isang bundok na may taas na 1,090 meter above sea level. Maraming mga alamat patungkol sa bundok, tulad ng mga kwentong bayan tungkol kay Mariang Makiling. Sinasabi pa nga ng bundok na ito ay ang hugis ng isang nakahigang babae na si Mariang Makiling na siyang pinaniniwalaang tagapangalaga ng nasabing bundok. Ang Universidad ng Pilipinas, Los Baños, ay ang itinalagang tagapangalaga ng bundok. Nagtungo ang aming grupo sa Makiling Botanic Garden para maghanap ng mga geological site, kung saan matatagpuan ang iba't ibang uri ng species ng insekto, ibon, puno at mga halaman. Kami ay nagtungo sa ilog ng nasabing lugar. Mapapansin nyo na mapanganib ang pagbaba sa bahaging ito, sapagkat mamasa-masa ang mga baitang dahil sa pabugso-bugsong ulan. Narito tayo ngayon sa Makiling Botanical Garden na inyong matatagpuan sa lalawigan ng Los Baños, Laguna. Nakikita nyo sa aking likuran ang isa sa mga geological sites sa Pilipinas. Upang lubos nating maintindihan ang mga natatanging yaman ng ating kalikasan, patungkol sa aming mga araling na talakay sa heolohiya, inyong matutunghayan ng ilan sa mga ito, katulad ng rivers, maps and time, soil, rocks and minerals, at higit sa lahat, ang aming pinagtuunang pansin ay ang volcano. Narito tayo ngayon sa Mount Makiling Forest Reserve Entry Point. Tapos ngayon ay makikita natin ang Mariang Makiling Location Map. Sa mapang ito, hindi lang ang lokasyon ng pupuntahan nating lugar ang makikita. Makikita rin natin dito ang contour lines kung saan ine-emphasize niya kung gaano ka-elevated ang bundok ng Makiling. Ngayon ay narito tayo sa entry point. Mamaya ay pupuntahan natin yung Station 8 kung nasaan yung ating pakay na lugar. Yung Tayabak at Mud Spring. Sa Tayabak, may kita datin dun yung geothermal plant. At sa Mud Spring, yun yung pupunta natin na isa sa mga crater ng Mount Makiling. Yung hiking distance niya is 4 kilometers. At ang average time is 1 hour. Pero kung hindi ka sanay sa pag-akyat sa bundok or yung hiking, lalagpas ka pa ng 1 oras sa pagpunta sa Station 8 pa lamang. May dalawang way ng pagpunta sa Station 8. Pwede tayo maglakad, pero yun nga, aabutin tayo ng humigit kumulang na 1 oras. Pwede rin tayong magmotor, kung saan aabutin lamang tayo ng 20 minutos. Kaya tara na, samahan nyo kaming maglakad. Upang makarating sa mismong kinaroroonan ng nasabing mudpot, na mismong pakay ng aming grupo, kinakailangan ng tayong pag-iingat ng driver upang maiwasan ang anumang trahedya o aksidente na maaaring matamo ng mga manlalakbay. Si Kuya Jonas ang nagsilbing tagapagmaneho at tour guide namin patungo sa aming destinasyon. Mapapansin na sa buong durasyon ng aming biyahe,
Tinatahak namin ang malubak, madulas, at mabatong daan. May kita sa dalawang panig ng daan ang nagtataasang mga puno at mapanganib na bangin. Mud Spring, o kilala rin bilang Sulphur Spring. Ito ay matatagpuan sa gitna ng kagubatan ng bundok Makiling na kung saan ito ay may 692 metro mula sa pangunahing kalye. Maraming tao ang gustong pumunta dito kahit na ito ay hindi pa opisyal na bukas sa publiko. Ang mga residente dito ay maaaring makatulong upang bisitahin at gabayan sa inyong paglilibot. Ang mudpat ay isang uri ng hot spring na nabuo mula sa init ng bulkan. Ang sulpurikong asido nito na siyang sumisira sa mga batong nakapalibot dito ay nagiging clay. Ang clay na ito ay umahalo sa tubig na siyang nabubuo bilang putik. Ito ay napakainit at umaabot sa 80 degrees Celsius na may halong sulfurous na 50 mg per liter at napaka-acidic na 2 pH at may iba't ibang kabuuan at kulay. Nang kami ay pabalik na sa campsite kung saan naroon ang ginamit naming sasakyan, nadaanan namin ang isang geothermal power plant na hindi na ituloy sa kadahilan ng kakulangan sa pondo. Narito ang kwento ni Kuya Jonas sa nasabing proyekto. Po kayo tumira talaga. Bale ito, diretso ito sa pinakailalim ng lupa. Ah, So, kung makakarating ka mismo ng, Kuya, explain nyo. ito yung ng pinagkukunan ng init ng geothermal power plant. Mm, Ito yung isa sa example ng nanggagaling sa ilalim ng lupang init. Tapos, ito yung papunta doon sa yung init na nanggagaling dito, ito yung ginagawa nilang kuryente. Yung pressure na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Yun yung pinaka nila dito. So, hindi nila na-active to kasi bale nakuha rito lason. sabi lang po lason O, din sinabi ko. Yung acid daw na Basta pag sumingaw daw yun dito, magkakaroon ka ng sakit. Internal. Bali, nilagay nila tong na to, equipment na to, hindi mo na nila chinek kung anong makukuha nilang Kaya yung pinampon. Katagalan ng panahon. Pero nagamit siya nung nilagay siya dyan. Hindi, ganito na. Hindi talaga siya nagamit. Hindi. Talagang ganito na siya. Hinarangan na kasi ng UP. Kasi maraming tatamaang gob. Kasi dito, ang sentro nito, doon talaga sa pinaka main. Papunta doon sa B10. Sa Tomas na rin nakakasakop doon Ngayon, katagalan ng panahon, siyempre, every month, kinetic nila, meron sila equipment na sinasaksak dyan Tapos makikita mo siya doon yung, kung ano yung lalabas doon na data. Ngayon, laso na raw yung sa loob. Kailan po siya nailagay dyan? Anong taon Tagal na to. Siguro hindi pa ako bata nito andito na to Bali, Bali, dalawang site to dito. Isa doon sa pinakamataas pa. Kaso nga lang, hindi natuloy hanggang lang siya. Hanggang, kumbaga, hindi pa siya nalalagyan na ito. Butas pa lang siya. Siguro, lang yun. Diba po yan? Para sa kuryente po. O, para sa kuryente rin to ang purpose niya. Yung init na nakukuha dito sa Yung init na nanggagaling dito, papunta siya sa processing area. Doon sa, sa B10. Doon na pinaprocess Para mag-produce sana ng electricity kaso kumbaga to, source pa lang to ng init.
Oo. Ngayon, yung may mga tubo diyan kinakabit hanggang dun yan. Hanggang dun sa Kung next naging na. active to, mainit to. Mm. May time na mainit, may time na tulad dito, malamig. Mm. Kasi meron siyang gift bulb dun. Hinaharangan. May nagpasingaw nito nun eh. Ano to, yanig ang lupa eh. May umuga eh. Huh? Oo, mayroong time na pag may napihit ka dyan, sisirot lang na gano'n yun. Kaso ang baho. Mm. Yun yung sinasabi nilang pag nalanghap mo Delikado lahat yun, sa delikado katawan yun. ng tao. Internal lang tinitira sa'yo. Wala daw gamot doon. Mm. Maganda sana kung natimingan nyo dito nung dito lang nakaraan nag-survey eh. Yung nag-aano nito. Doon kayo makakapagtanong talaga ng eksaktong Sayang. Saan kaya kuya makakatanong nun? Kung pupunta tayo ng geothermal, Malayo pa po yan. malayo yun. Pero kaya na motor yun. Yung kilala kong may kilala akong yung taga dito rin dati. Kaso doon malayo pa rin siya dito eh. Mm. Kuha ko ng interviewin ko yon. Tapos may Facebook naman ako, di lagay ko na lang doon. Sige po. Ay, kaso Friday na po pa sana. Di rin namin inaasahan ang nadaanan namin isang halimbawa ng isang soil erosion sa lugar na ito. Nang kami ay pabalik na sa entry point, nadaanan namin ang isang malalim na bangin ng bundok at sa di inaasahang pagkakataon, nakita namin ang malaking pagguho ng lupa sa nasabing bundok na lubos namin kinatakutan dahil sa ito ay nakamamatay. Nakakonsentrate. So, tingin kayo sa kaliwa. Uy! Kuya, ginulat mo ako. Grabe, Ang lalim mo! ginulat mo ako ron. Bangin! Ano yun? Yan na yung kanina. Ayun ba yung kanina? Pwede siya makita? Oo. Ipakita ko sa inyo yung lakas ng tubig na nagagaling sa taas. Check natin. Abutas yung taas niyan. Let's Hindi find out. open. Hindi naman open. Pwede siya akyatin. Pwede ka din. Mahirap naman. Okay, pag sinabi ko. Gato ka Ang kaya tawag mo. dito kuya? Something. Ah, Kaya mo close siya? Close siya, pero butas doon. Pakita ko sa inyo yung nagagaling. Alat kuya, Ay, pwede. ito yung tubig. Binuksan niya yung close ng tangke. Tangke daw tawag dito. Gawa ng kuryente. Ito dito ko. Ito yung mga tubo kanina. Kaya yun doon, sir. Galing sa taas, yung mga nakita nating tubo. Tapos binigyan mo yung tubo eh. Oo nga. Diba? Tapos ito na yung output. Mga astig. Ang lakas ng current ng tubig niya. Hindi natin alam kung Mababaw pa yan. malalim na yan. Hindi yung dyan yung tubig na. Mababaw pa yan. Hindi pa tubig. Pag napuno, malalim. Hindi rito, mababaw rito. Malalim ba yan? Balik ka na yan eh, di ba? Ganan. Pundasyon yan, tapos ano kayo pa. Palusot Pag ganan yan. Paano yan? Pag napuno? Pag napuno, dito tayo. Ito para makita nyo. Yun yung labasan ng dami oh. Ay, grabe ito. labasan niya ng ay yung overflow dito. Dyan. Tapos, na yan dun sa... Yun yung yung pinakadiretso na Para na bahayan. dun sa, Mga bahayan. mga bahay. Okay. Malinis na yon. Malinis yan. I-filter na sa loob niya. Filter. Close na natin yun. Agis mo na lang sa akin pa. Close niya. Lakas ng current ng tubig niya. Delikado, malalim. Kuya, paano yan pag magpo-flow lang siya? Flow lang yan. That's lang. Always yan, hindi yun pinapatay. Hindi. Overflow lang naman siya eh. Kaya kinalabas. Yung tubo. Sa pagsilip sa naiimbing na bulkan, ating natuklasan ang mga may tuturing na atraksyon ng ating bansa. Hindi man bukas sa publiko at lingid sa kalaman ng iba. Ang pagsulyap sa ating nasabing lugar ay may tuturing na isang malaking accomplishment bilang isang Pilipino. Kakaroon ng kalaman ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pagtatanong lamang o pakikinig sa opinyon ng iba. Bagkus, kinakailangang maranasan at makita ng ating sariling mga mata
upang mabatid ang katotohanan.